Ba't gano'n ang hirap? Napanood ko na. Tapos grabe yun. Grabe yung yung SPG nga, sabi nga niya, di ba? Grabe sa speed. Grabe sila magmurahan, sobrang lotong. Yeah. Hi everyone! Welcome to Sine Kwentuhan, ang tambayan ng may hilig sa pelikula, kwento, at may mga malalalim na ugot sa buhay. Dito, hindi lang basta movie review ang mapapanood nyo, kundi isang kwentuhan na magbabarkada patungkol sa isang pelikula na tumatak sa ating mga puso. So today, kwento to about sa kalagayan ng maraming pamilyang Pilipino. Pamilya Ordinaryo by Eduardo Roy Jr. Grabe guys, this film is raw, real, and emotionally draining in the best way possible. Hindi siya pang relax pero pang mulan. Kaya kung ready ka na sa ganitong usapan tungkol sa kabataan, kahirapan, at kung paano magmahal kahit wala ka nang maibigay, halina't samahan nyo kami. I'm Mitch. I'm Trisha. I'm Sophia. And I'm Richard. And this is Sine Kwentuhan. By the way guys, napanood nyo na yung Pamilya Ordinaryo. Yes, like OMG, sa SPG part like... Grabe, super Right. Bata nila na nagkaroon sila ng anak. Ikaw Richard, napanood mo na? Ba't gano'n ang hirap? Napanood ko na. Tapos grabe yun. Grabe yung yung SPG nga, sabi nga niya, di ba? Grabe sa speed. Grabe sila magmurahan, sobrang lotong. Yeah. Okay, let's move on to the central theme of the movie. What do you think it is? Sa central theme ng movie, for me, siya, survival, kasi makikita nyo naman doon na iniisip nila kung paano sila mabubuhay araw-araw. Kahit na masama na yung ginagawa, as long as mapoprovide nila yung family nila, go lang sila ng go. Yeah, for me naman, para siyang documentary style. Like, walang halong keme, walang halong ka-artian, lahat totoo. Oh, yes. Super, hindi siya scripted. Super raw ng movie, actually. Yeah. Survival nga yung kung paano sila nabuhay sa kahirapan at saka kung gaano din kawalang sistema para sa kanila, diba? Speaking of character, let's talk about Jane and Iris naman. Grabe sila, grabe sila as parents. Guys. Yeah. Teenage pregnancy. Nakatira sa lansangan, purpose in life, mabuhay. Yan lang. Parang, andun lang sila. Yeah, Jane and Iris, at that young age, like, they just want to live a normal life, pero di nila magawa kasi because of the privilege nga. Do you think there are victims or heroes in society? Kasi for me, there are victims kasi lumaki sila na walang gabay ng parents. That's why siguro napusok sila to create a family on their own sa ganong edad. Yeah. For me naman, victim sila. Like, parang na-adapt nila kung ano yung nangyayari sa pamilya nila. Na-adapt nila sa pamilya din mismo nila. Yeah. Like, ganun. For me, victims din sila kasi nakapagtaka lang, di ba? Isipin niya, ang bata pa nila din. Nung napanood ko kasi yung movie, ang tanong ko kagad, asan yung mga magulang nila? Di ba? Then, ayun na nga, wala na nga silang magulang. Parang, dun malalaman mo na may biktima talaga sila at may pagkukulang talaga yung magulang nila, 'di ba? Then ayun lang. But don't you guys think that they are here also because tumayo sila sa sarili nilang paa without magulang, maaga silang namulat sa pagiging matanda. Like they are a hero of their own. But yet you guys are right kasi maaga sila nawala ng magulang, tsaka biktima sila ng society. Yeah. Sa settings naman tayo, settings ng movie na to. Para siyang sobrang gulo, squatter type ng area. Like, sa kalsado pa lang, alam mo na yung nangyayari. Like, snatch yung mga nanggahatak sila ng magamit para lang mabuhay. Like, every time, walang safe space for that. Set up in urban Manila. Hindi kasama sa story, supernatural, real talk lahat as in. Sa setting nga, nakakatawa kasi yung lugar na pinag-shootan nila, napuntahan ko na yun, alam ko kung saan mismo. Kaya pag pumunta ka doon, makikita mo na totoo talaga kung ano yung napanood ninyo, yun talaga yung nangyayari. Kaya sobrang ganda talaga ng film na to. Ayun.
What about the genre, guys? Sa genre, para sa akin sa genre, para siyang documentary na drama, ganon. Yun yung masasabi ko. Kasi habang pinapanood mo siya, pinapakita nila kung ano talaga yung nangyayari sa labas. Kung ano talaga yung totoong nangyayari. Wala siyang sugarcoat. Di siya nasusugarcoat. Di katulad ng ibang movie na about daw sa sabi natin society, ganyan-ganyan, diba? So, Like talaga nangyayari siya sa Pilipinas. nangyayari talaga sa Pilipinas. Nangyayari talaga siya in reality. This is a social realist drama. Hindi siya idealized, super real talk lahat. Lahat nangyayari in reality. Yeah. Yun talaga siya nangyayari sa movie. So, sa cinematography naman, like, anong thoughts mo doon? Ang masasabi ko sa camera work nila is napakagaling lang kasi isipin mo yun, kung ano yung nakikita mo sa labas, yun din yung nakikita mo sa napapanood mo. Like, sobrang realistic niya. Kung ano yung naririnig mo, yun din. Ang galing lang. Kayo, ano bang masasabi niyo? Yeah, super siya, realistic. Kagaya nga ng sabi mo, Yeah. parang nandun lang tayo. So parang ramdam mo talaga yung story kasi Yes. nakikita natin siya, yun nga napupuntahan, nakikita natin na nakikita lang din natin sila. Pero yung story parang andun yung connection na parang andun din tayo sa society kung nasan sila. Kumbaga, sinasama nila tayo. Yeah, kaya nga 'di ba documentary ang feels niyang movie, and the camera let us inside their struggle sa buhay nila. Nandun din tayo. Tapos tsaka yung camera din, it never let us feel comfortable kasi nga nandun tayo sa struggles din nila. Sa ambience naman ng sound, like, yung tunog ng jeep, ng tricycle, sigawan ng tao, yung murahan nila. Like, ramdam mo Like, makastress ka rin sa nangyayari. Kung pag na-adopt mo siya. Yung ingay, 'di ba? Yes. Ang busina. Pero kasi minimal din yung score niya, kaya like yung every scene na it feels silent, 'di ba? Yeah, kahit yung tahimik Oo. na ng movie, Yeah. like andun yung tense It gives us parang tension. ano yung mangyayari, Oo. ano yung kasunod. Yeah. Parang How about sa narrative and structure? Yung sa CCTV, 'di ba? Like parang it shows us na yung society, it sees na they sees them as news items, not like a normal person, 'di ba? Yeah. At also rin sa may pumunta sila ng radyo para manghingi ng tulong. Di ba binigay nila yung number nila doon? Tapos kung ano-ano yung pumapasok sa number na yun, like nag-text lang hindi naman totoo. Like nakita daw yung, napagtripan lang sila. yes, nakita daw yung baby. Like parang peperahan sila. Yeah. Diba? To the point na kung naniniwala talaga sila na paano kung puntahan natin nandun yung baby, ganon. Then, napansin niyo yung dun sa may part na malalaman mo talaga kung paano ka i-treat ng isang tao, depende talaga sa estado mo sa buhay eh. 'Di ba? Sila nung biglang may pumasok doon na mayaman ata yun, bigla silang pinalis doon. Bigla silang pinalabas na tapos ang pa doon is nawala yung picture ng baby. 'Di ba? Tapos kayo, may dadagdag pa ba kayo? yung sa napansin nyo ba yung, diba, yun nga, yung may tumawag, binigyan nila yung number nila, kung saan sila nang hingi ng tulong. Yung nagpakilala na matanda, Oo, yung nanay daw niya. nanay daw ng bakla, tapos hiningan lang sila ng 10,000. Mhm. Tapos parang nung kulang pa, parang nagalit, sige ganito na lang. Like, Tapos, dumating nga sa point na pumunta si Jane sa mama niya para lang manghingi ng Oo. para ibibigay dun sa Sa matanda. To the point na desidido silang makuha yung baby. and then sa part na yon, dun mo talaga makikita na napabayaan talaga sila kasi yung kahit yung parents, ang sinabi na lang, hayaan nyo na yung bata. Mhm. Ganyan. Wag Gumawa nyo na lang doon ng gumawa bago. ng iba. Tsaka yung yung may part doon na may sinabi si Aris na yung habang nagkakaroon sila ng intercourse na palitan na lang daw Palitan kasi na. nila. Pero kasi dun sa part naman ni Jane bilang babae, bilang nanay, as a nursing, di ba, alam nyo rin na hindi talaga ganun kadali. Kadali. Lalo Mahirap. na yung bata is wala pang 1 month. Yes, mahirap. Ganon. Yeah, pwede pa rin siyang mabaliw or magkaroon ng sa mental health. Yeah.
At saka guys, yung cellphone, di ba, ang symbol na is connection. Yeah. Pero ironically, walang natutulong kasi laging lowbat, walang load, walang signal. So, hindi talaga. Yeah, walang sagot para sila rin sa lipunan. Ganon. Tapos guys, napansin niyo ba yung sa colors niya? Di ba muted colors siya na lahat earthy tones, grays, browns, emphasize bleakness. Parang ang ano lang niya, paano ba? Parang, Walang hope. yes, walang hope and, Not sad ka pag pupunta kami. oo, nagdadagdag din siya. Dumadagdag siya sa nararamdaman ng mga nanonood. Kumbaga, the lack of colors reflects the hopelessness in their world pa. Guys, curious ako, bakit sa tingin nyo, Pamilya Ordinaryo yung title ng movie? O nga, no? Ako, di ko rin mag-gets kasi pag sinabi kasing ordinary people, ang iniisip ko kasi agad average eh. Yeah. Pero yung lifestyle nila sa movie, below average kasi talaga. So, hindi ko mag-gets why ordinary, saan galing yun, paano siya, or yun ba talaga yung real definition ng ordinary people dito sa atin? Yeah. The title is ironic nga, 'di ba? Kasi Pamilya Ordinaryo. Pero yung pinagdaanan nila, it's so chaotic. Kaya mapapatanong na lang din tayo, is this even the ordinary scene in the Philippines or a normal life in the Philippines? Ganon. Tingin ko kung kaya Pamilya Ordinaryo. Kasi apelido ata nila, Ordinaryo. Hindi ba? Hala. Hindi ba, dapat? Di ba yun yung apelido nila, Ordinaryo, kaya Pamilya Ordinaryo? Oo. Ano pa? Pero ang lalim din kasi nung story, kaya yun nga. papatanong na lang tayo, papaisip. Like, ordinary, pero yung buhay nila, extraordinary. Diba? Yeah. So, grabe yun. Next, ano ba, anong sunod? How about sa character development naman? Oo nga, anong masasabi niyo doon? Anong masasabi niya na bago mawala yung anak nila and after mawala yung anak nila? Yeah. So, siguro yung kay Iris, parang actually wala eh. Kasi nung andun yung bata, parang alam mo yun, parang hindi pa nagsisink in siguro sa kanya na tatay na siya, ganyan. Kasi, di ba, andun lang siya, like, lansangan, kung saan sila nagpupunta, nagnanakaw, ganyan. Pero pero nung nawala kasi yung bata, parang, yun nga yun, yung sinabi ko kanina na, nasabi pa rin niya yung word kay Jane na palitan na lang natin yung bata, ganyan. Tapos yung kay Jane, siguro, yung bilang nanay, kasi nung una, parang, ayun nga, parang ang niya, Clueless pa. Clueless siya. Pero nung nawala yung bata, parang, andun yung parang, hindi, anak ko yun, kailangan kong hanapin. Parang, kailangan niya ako, kailangan ko siya. Parang ganun, actually, yung Oh, yeah. Sa character development. Kasi, yung the way they live, diba? Ganun pa rin naman eh. Pero pagdating sa pagiging motherhood or sa fatherhood, gagawin nila lahat. Imagine nung nawala yung anak, tapos may tumawag sa kanila, nanay daw nung kumuha, nangingi ng pera. They were like, sabi nga ng nanay nila, sabi ng nanay ni Jane, mas mahirap na sila sa daga. So, nagawa nila ng paraan, kumuha ng pera, just to give that to the nanay of the... Yeah. Like kayo, anong tumatak na line sa inyo sa movie na yun? Tumatak na line? Yeah. Para sa akin yung tumatak na line ni Jane na bakit ganito? Kami na nga lang, kinuha pa yung anak namin. Kasi isipin niyo yun, 3 na nga lang sila, nawalan pa sila ng anak. Like, sobrang bigat nun, lalo na sa nanay. Sobrang bigat nun para sa nanay. Tsaka yung bata pa kami, pero pamilya na kami, sabi ni Jade. Tapos kahit kami lang daw, sapat na. Alam naman natin ng mga Filipino, family-oriented talaga tayo. 'Di ba? Yung line na to, it's like yung love at saka yung survival ng mga Filipino. Yung pagiging Mga Pilipino. yeah, oo. Resilience ba? For me naman, yung line niya na sabi niya nang nawala yun,
parang nag-aaway sila ni Aris na sinabi ka na papalitan na lang. Pero ang sabi niya is, anak ko yun. So, ibig sabihin, like as mother, sobrang sakit sabihin sa'yo na papalitan na lang yung anak mo. Yeah. Kasi kung ako magiging ganon, like parang konsensya na, kung hindi ko ginawa yun, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Pero parang kasalanan ko pa rin yun. Kumbaga, dadaling ko yun kahit anong mangyari. So, for me naman yung wala kaming ibang aasahan kundi yung sarili namin. Kasi siguro, i-connect ko na lang siya like sa akin. Kasi, sige sabihin natin like, diba, college life, ganyan. Yung family ko kasi sa province. So, ako mag-isa lang ako dito. So, kailangan ko mag-stand on my own. If ever may problem, hindi naman lahat kailangan sabihin ko. So, kailangan talaga mag-stand ako na ako lang din ang ako yung maasahan ko when it comes na may problem. Yun. How about sa social issues, guys? Ang dami. Anong masasabi niyo? Siguro yung about dun sa police. Actually, di ba, meron scene dun na nanghingi nga ng tulong. Yeah. Tapos, dun sa police station, imbis na tulungan, parang medyo na-molest pa siya si Jane. Na nabastos pa siya na kesyo bata, ganyan. Sinabihan pa siya na baka daw something focus daw siya, kaya daw maganda. Tas, or baka kusa daw niyang binenta, parang gano'n. Ikaw? Thoughts ko? Wala akong thoughts eh. Kayo, ano ba? May masasabi pa kayo? Siguro yung poverty siguro. So, isa sa social issues yun. Diba? Kasi pinakita naman na doon kung ano talaga yung problema ng Pilipinas. Hindi lang ng pamilyang yun kundi ng buong Pilipinas. Pinakita rin doon. Ano pa? Yun na nga guys, poverty, child trafficking, abuse of power, tas yung nanagdaglek nga sila sa sistema. Like it makes us ask a question na nasa ng gobyerno, nasa ng compassion, diba? Ayun talaga yan. Kumbaga sabihin na natin wala na nga yung magulang nila. Hindi pa nila maasahan yung gobyerno. Yun na lang yung pwede nating sabihin. They stand on their own na. Kaya mas pinili na lang nilang tumayo sa sarili nilang pa. Kasi kahit saan sila lumapit, hindi rin sila natutulungan. Yeah. Ayun. So guys, sa acting naman, sa acting tuloy. Conflict. So guys, sa conflict naman, like, grabe yung pinagdaan nila. Isipin niyo yun, hindi na nga sila tinulungan ng pulis, na-scam pa, nawala na ng bata, pinagtitripan pa sila, diba, through text message. Grabe yun, like, parang, nung habang pinapanood ko yun, tas, iniisip ko kung ako yun nasa sitwasyon na yun, like, mababaliw ako doon. Pero sila, like, dahil nga desperado silang mahanap yung anak nila, malakas, kumbaga, sabihin na nating, hindi, meron pa isang word parang ano ba yun, hindi ko masabi. Matatag, ano yun? Nagpapakatatag ba? Ay, nagpapakatatag na lang sila para sa anak nila. Like, grabe yung, lalo na si Jane. Grabe yung, siyempre, bilang nanay hindi natin masasabi talaga. Kahit nga siya, like, internal experience. Kasi, isipin mo yung internal, parang, umaasa sila na may hope. Pero, as audience, parang, nakikita natin na parang, meron pang Tapos, sa labas ng experience, parang, alam mo yun, yung kahit anong tulong, kahit anong things nila na, kahit ano yung gawin nilang paraan para tulong kasi hindi na namin yan. Wala talagang nangyayari. Kasi yung parang inaabuso sila. Ganyan. Yung iba parang pinaglalaban. Feelings nila hindi magulang. So, how about pacing naman? Sa facing, makikita niya, ang fast niya and heavy. But still, you can feel their struggle. Tsaka parang every eksena, hingal na hingal ka. Ramdam mo talaga. Perspective, sobrang ang ganda ng gawin ng movie. Must watch talaga siya. Like, marirecommend mo siya sa iba. Hindi lang siya like parang sa type na sa SPG type. Pero may deep meaning pa yun. Oo. Kumbaga may gusto silang iparating. May gusto silang iparating sa mga tao. Like sa mga, kung sino man yung manonood nun. Diba? So yung sa point of view siguro, yung POV ni Jean. Kasi bilang babae siguro. Tapos, yung parang
ano yun, dun sa character kasi niya, babae siya. Oo. Wala siyang magawa. Oo. Sa kagustuhan niyang Mahanap, oo, mahanap. diba? Parang nag-agree na lang siya para lang, tapos yung isip niya kasi ng bata. Yeah. Iniisip niya din. Parang no choice na siya, kailangan niya gawin yun. Yung katulad ng sa police station, kailangan na i-review yung sarili niya. Yeah. Baka kasi di, umaasa siya na tutulungan talaga siya. Oo. Sa performance naman tayo. Sa performance nila ang galing. Parang walang effort. It's like their normal way, natural thing nila na parang, di ba si Aris, tsaka si Jane, parang sila talagang batang ina, batang ama. Yun. So, sa tingin niyo, sino yung target audience ng movie na ito? Siguro sa akin, yung mga tao siguro na may concern sa society. Society, Sila talaga yung, para, siguro pati rin yung mga kabataan, para may mamulan natin. Ganun pa rin na nangyayari. Eye-opener ba, diba? Nga, siguro din, yung mga policy makers nga, baka yun din yung target audience ng movie na yun. Kasi para din makita nila kung ano talaga yung nangyayari sa labas. Kasi hindi naman lahat ng nakaupo dyan, naranasan talaga kung ano yung nasa labas Diba? Ikaw? For me, mga mature audience din, syempre. Kasi, yun nga, may part na hindi dapat para sa bata. Kumbaga, yung nangyayari ngayon is hindi lang para doon. May eye-opener nga talaga siya. Yeah. Yung siguro yung mga Filipino na gustong mamulat. Kasi, it's not escapism, but it's like awareness and empathy. Kasi, it holds like a mirror nga sa society kung anong mga nangyayari sa paligid natin. So guys, satisfied ba kayo or bitin? Like, Actually, bitin siya. For me, bitin talaga siya kasi hindi nila, tapos hindi nila nakita, hindi ba lang sinabi sa story ko. Parang nung, nakapag-decide ba yung dalawa, si Arizona na kaya na lang yung bata, doon na siya yung bata. Kasi walang ganyan As in, lahat mo na. Pagsakay ko sa mga. Sa akin for me bitin din siya kasi hanggang ngayon, napapaisip ko kung syempre nawalan sila ng bata, di ba? Parang isipin mo kung nahanap ba nila and na-meet ba nila yung justice na hinahanap nila, di ba? So, sobrang bitin talaga ng movie. Pero kahit na ganon, yung kabuuhan ng movie, like, ang ganda pa rin niya. Ang ganda panoorin. Go. For me, bitin. Kasi yung support kong sa matanda, like, tinanggap niya yung pera. So, Yeah. na parang inaabangan ko kung makukuha ba yung baby. Or kung totoo ba talagang anak niya yung kumuha ng baby. Yeah. Kasi kung baga, sabi niya, para sa pamasahe, tas kulang pa yung bingkay. So, yun. Bitin siya. Yeah. Bitin din siya kasi nga walang resolution. Pero sa totoong buhay, diba, wala tayong resolution. Yeah. And I felt guilty rin kasi I'm living this life, diba? I have clothes, I have my own house, diba? Nakakapag-aral ako. And yet, there are like people like Jane and Aris na ganun yung pamumuhay nila. Ano pa ba? Sa akin naman, after mapanood yun, parang biglang na lang thankful ka na lang kasi isipin mo sila ganun yung buhay nila tapos ikaw ang sarap-sarap ng buhay mo kahit na average lang yung buhay mo, diba? Kasi sila below average parang yun nga, gaya nga nasabi niya, agree ako sa sinabi niya. Kayo ba? So, siguro yun yung realization na privilege din para na tahimik, maayos na Tsaka parang unfair din ang mundo sa part nila. Hindi lang sa part nila, like sa mga kagaya pa nila. Kasi hindi parang yung movie na yun is kumbaga, pinakita lang sa atin yung nangyari na yun. Parang wala pa sa hap yun ng Wala pa. nangyari sa Pilipinas. Wala pa talaga. Yes.
So that's it guys for our Sine Kwentuhan episode. Sana namulat namin ng mga mata nyo sa realidad na dinala ng Pamilya Ordinaryo. So guys, ayun nga. Kung hindi nyo pa napapanood yung panoorin nyo na mga joke lang. Hindi kasi hindi lang siya basta movie. May gustong iparating yung movie, kaya panoorin niyo yung movie. Thank you for listening and don't forget to share this episode. Remember, support local movies. This has been Trisha. This is Sophia. And this is Richard. And this is Mitch. Are now signing off from Sine Kwentuhan. Remember, may kwento ang bawat kalye. Bye!